meron tayong tinatawag na Earthquake Contingency Fund. Para bang alam nila kung saan magkaka-earthquake. At tinanong ko, nasan yung pera? Kasi pag sinabi mong contingency, ibig sabihin, kapag nagka-earthquake, meron kang pondo. Kasi contingency eh. If it happens, meron kang contingency fund. So, tinanong ko, nasan ang pera? Hindi na alam. Nagagamit na sa mga... Sabi ko, kung contingency yan, dapat nasa trust fund. Para in the event that the earthquake happens, which I hope it will never happen, merong paghuhugutan. Eh kung nawawala ang pera, so pagkaroon pala nagkaroon ng earthquake, magbabayad ulit tayo. Yung pagluloko pati sa gobyerno dahil sa ginawa nilang kalokohan dun sa mga tax exemption nila, ang nakuha nila, maliban dun sa 6 billion na nakinuha nila dun sa mga unfinished projects, may 7 billion pa na dinaan na pampalusot dun sa kanilang tax obligations. At meron po kaming mga testimonya at saka mga dokumento na magpapatunay na meron pa silang itinago na 41 billion na overcharges nila sa ating consuming public. Isa pa, at pang-anim, ang Maynilad, MWSS at Manila Water ay nangolekta ng taxes even when Maynilad and Manila Water were under tax holidays as approved by the Board of Investments. All of this, just this tax angle alone, made these two concessionaires pocket 7.2 billion pesos of consumer money.